Kita nyo ba yan mga boss chip, no? Andito tayo sa Butterfly Farm Garden, no? Sungkit. Yes. Ayos mga boss chip. Ang dami nating na-harvest na mga pumelos. Sarap, grabe. Tayo yung mga pagkain dito ang binabalik-balikan dito sa restaurant natin. Tikman natin. Alam nyo ba ito mga boss chief, mga viewers natin? Mga viewers natin, no, sa ibang bansa at dito sa Pilipinas. Siguro familiar kayo rito, di ba? Yung kasabihan na prinsesa na nakaupo sa tasa. Teka, parang mali, sorry. Sabihin na natin ang pangalan nito ay kasuy or cashew sa English, ano. So natatandaan nyo siguro ng mga bata pa tayo, mahilig tayong kumain, mga lakyat, umakyat sa puno ng kasoy at manginain ito. So meron tayong tanim nito dito mismo sa bakura natin sa Marinduque. So naalala ko noon, ano, nung kami ay mga bata pa ni Kainag sa Antique, sa aming lola. Pag kami umaakyat ng bundok at nakakita kami ng ganitong puno ng kasoy, talaga namang nag-uunahan, mag-akyatan at mamitas ng kasoy. So pitasin na natin to mga boss chief, at baka mamaya mahulog pa o maunahan pa tayo ng iba, no? Lalo na mga ibon din. So marami na rin naman ang kinakain ng mga ibon dito, pero syempre tikman naman natin tong tanim natin dito, no, na kasoy. Yan, pitasin na natin. Ayos. Ayan mga boss chip, manguha naman tayo rito ng pumelo, no? Marami rin pumelo rito sa bakura natin. Pitasin natin para syempre matikman din natin. Meron pa sa taas. Ayan, marami pa, oh. Yun, kunin natin siya. Rito na tayo sa labas ng bakod, ano. So meron ditong bunga. So try natin sungkitin to. Paano ba to sungkitin? Yes. Ay, Diyos ko, ayaw magpakuha, ano. Eto na. Yung ayos mga boss chip, ang dami nating na-harvest na mga pumelo. So ang pumelo na to ay Davao pumelo din, no? Parang Magante variety ng Davao. Pero usually ang kilala natin pumelo sa Davao yung parang pahaba siya, no? Parang bell type. Pero ito pabilog siya, pero galing pa rin siya ng Davao variety. So matitikman natin to. So busog na naman tayo nito mga boss chip. Ayos. Yan, naglinis na rin tayo mga boss chip, no, kasi sumasabit sa mga kawad ng kuryente yung mga puno sanga ng ating mga pomelo tsaka mga coconut. So yan, malinis na para naman hindi nakakaya sa mga kapitbahay natin. So yung dumi, tinapon natin dito sa ating bakuran. So ito yung dumi. Yan, para fair naman sa ating mga kapitbahay. Ayan mga boss chip, no, papunta naman tayo ngayon sa bayan ng Santa Cruz dito sa probinsya ng Marinduque. Medyo malayo-layo yung babiyahihin natin. Nakamotor lang tayo papunta doon para sa ating activities at meeting sa bayan ng Santa Cruz. Siyempre, medyo malayo-layo yun, no? Mga 1 oras yung ating biyahe papunta roon. So magmumotor lang tayo, samahan nyo ako mga boss chip. Yan, nag-standby muna, drop by muna tayo dito mga boss chip, no, kasi isa ito sa pinakamagandang spot. So makikita natin, di ba? Ang ganda niya. Pero medyo delikado lang tong lugar na to, no, kasi medyo maraming kurbada. Ayan, no. Yan, tsaka medyo mabibilis yung mga takbo ng mga sasakyan dito. Pero isa ito sa pinakamagandang spot, no, papunta ng Santa Cruz, Marinduque, galing ng Buwak.
Drop by muna tayo dito para magwiwi naman tayo. Syempre, mahirap magmaneho ng naiihi tayo, kaya magwiwi muna tayo rito at bago tayo diretso ng Santa Cruz. Alam nyo ba mga boss chief, no? Hindi naman nakakaumay magbiyahe mula Buwak hanggang Santa Cruz, Marinduque, dahil alam natin ano, ang daan dito ay napaka exciting, no? Grabe ang daan dito, no? May enjoy mo, para siyang bituka ng manok. Tapos nasa taas ng bundok yung ating mga dadaanan, kaya mag-enjoy tayo sa mga tanawin. Then malakas din ang hangin, so hindi ka maboboring. So masarap siya mag-rides, no? Pagka nagbiyahe ka from Buwak going to Santa Cruz. So enjoy. Kaya diretso na tayo sa bayan ng Santa Cruz. Narito tayo ngayon sa Minerva's Organic Farm. So meron lang tayong meeting at meron lang tayong ibibigay ng mga forage seeds dito sa farm na to at sa mga members nila. So gagamitin nila yung forage seeds para pakain sa mga baka, sa kambing, tupa ng mga alaga nila, at yung mga ibinigay din ng DA. So ito mga organic talong, organic sitaw, organic okra. Halos lahat ng tanim nila rito is mga organic, pati yung mga sili nila rito. Ayan, makita natin Minerva's Organic Farm. Okay. Ay. Grabe, ayos na pala tong bahay mo. Grabe. Ito mga boss chief, napakita ko lang sa inyo itong organic farm. Kanyang farm dito, napakaganda, oh. Wow, kita nyo naman yan, ano? Grabe. So Minerva's Integrated Farm Butterfly Garden. Ganda. Grabe, oh. So pakitaan niya lang tayo ng mga organic ampalaya niya, mamimitas. Yan. So dineliver na natin yung forage seeds. Oh, ayan. Okay, ito yung kanyang organic ampalaya. Tignan niyo yan, ha. Naka greenhouse yung organic ampalaya. Pagbungad pa lang, ampalaya na agad, eh, oh. Grabe. Ayan, oh. Nakabitin yung mga ampalaya niya. Kita nyo ba yan mga boss chief, no? Grabe, oh. Ayan lang, oh. Wow. Pangarap ko rin magkaroon ng ganitong, ano, organic na ampalaya, tapos may talong pa siya rito banda, oh. Grabe. So yan, no. Tapos na kasi yung ating meeting at nag-deliver lang tayo dito ng ibang mga interventions natin. So magla-lunch na. So habang naghihintay ng lunch ay ipinamitas niya muna tayo ng organic ampalaya. Yan. Nakakatuwa. Grabe. Sobra. Kita nyo ba yan mga boss chief, no? Andito tayo sa Butterfly Farm Garden, no? Pinasok niya tayo dito. Ayan, ang daming butterfly. Grabe. So yung nasa loob niya, yung dito, puro mga pagkain niya yan. So ito, kita nyo ba yan? So nakakulong lang yung mga butterfly dito sa loob mismo ng parang greenhouse din siya. Tapos yung mga pagkain niya to, tama, no? Galing, no? Wow. Ito yung mga pagkain nila. So sa kabila mayroon din. Ayan, oh. Galing. Wow, isa sa mga attraction to, no? Oh, daming butterfly dun. So yan, oh. Paikot-ikot lang sila rito sa cage yung mga butterfly. Yan, oh. Kita niyo ba? Nakakatuwa, di ba? Wow, grabe. So sa kabila, ganun din. Ang daming butterfly. Ayan, oh. Wow. Nakakatuwa, nakakatanggal ng stress. Grabe. So dito pa yung isang ano yan, isang cage niya for butterfly garden.
Wow. Grabe. Ito, dami rin butterfly, no? Sobra, ang daming flowers. So, isang variety pa lang ng butterfly yung meron ka? Dalawa po. Itong isang Sylvia, yung medyo brown. Dalawang klase. Ay, oo, ito, ang ganda, oh. Grabe. Kasi hindi nag-aano. Wow. So, pangarap ko rin magkaroon ng ganito, no? Mga boss chief butterfly garden farm, no? Doon sa ating Mick Organic Farm. Sana balang araw magkaroon tayo ng ganito. Ayan, no? Nakakatuwa. Grabe. Sobrang nakakatuwa. Tapos ang dami pang bulaklak. Ayan, no? Wow. Daming butterfly. Oh, ayos. Ito pa, oh. Mga pagkain nila yan, ano? Grabe. Tanggal stress natin dito. Ay, mga butterfly nila, dami. Dami pa mga bulaklak. Ayos. Wow, ganda. Tapos yung mga flowers niya rito, mga boss ship, no? Grabe, oh. Daga namang marirelax ka. Nakakatuwa. Wow. Ito yung Minerva's Organic Farm. Wow. Sa mga viewers natin yan, ano, sa ibang bansa at dito sa Pilipinas, alam nyo ba yung tinatawag na siniguelas, no? Eto yun, no? Yan, meron silang tanim din dito, no, sa tapat lang ng kanilang bahay. So kaya lang hindi pa siya hinog, kaya hindi pa tayo pwedeng tumikim, no, makipitas. Pero yan ang isa sa mga paborito, no, ng ating mahal na Reyna nung siya ay buntis. Yan yung nire-request niya madalas sa atin, yung siniguelas. Meron din pala rito at marami rin rito. Natatandaan nyo ba yan? Yung mga kulay brown, pwedeng kulay green na kinakain natin nung tayo yung mga maliliit na bata. Kahit ngayon naman, kaya medyo nawawala na rin kasi itong prutas na ito. Ayan mga boss chief, no? Tapos na yung activity natin dito sa bayan ng Santa Cruz, Marinduque. At tayo ay pauwi na, pero syempre, idinaan ko muna kayo dito sa isa sa pinaka kilala na pinupuntahan dito sa Marinduque, no? Yung mga pinakamatatandang simbahan. So sa buong Pilipinas, isa ang Marinduque sa pinakamaraming matatandang simbahan. So isa ito sa pinakamatandang simbahan sa buong Pilipinas. Ang simbahan dito sa Santa Cruz, Marinduque. Ito mga bossip, no? So gawa pa yan ng Spanish era, no? So hanggang ngayon nakatayo pa rin siya. Ganun siya katibay. So napakaganda ng architectural and engineering design ito mga boss chip, no? Lapitan natin siya, tignan natin sa loob para makita nyo rin, no, bago tayo umuwi. Tapos kung titignan niyo itong parang pinaka parochial school o Holy Infant Parochial School nila, talagang gawa pa rin sa mga kapis o gawa pa rin siya sa Spanish house, no? Kita nyo mga bintana nila, mga kapis shell pa rin yung gamit. Check lang natin yung loob ng simbahan, then diretso na tayo pag uwi ng Buwak, Marinduque. Kita nyo ba yan mga boss chip? 1609. So tignan natin yung loob niya. So hindi tayo pwedeng mag-ingay rito, no? Pero tignan nyo itong impintuan nila, puro ukit, oh. Ukit yung mga kita niya, no? Sinaunang architectural design, no? Grabe. Napakaganda. Wow. Hindi na natin siya masyadong silipin mga boss, baka masita na tayo dito, ano. Itong pintuan niya, tignan nyo naman, no, napakaganda talaga naman, ano. Grabe, oh. Sobrang laki niyan. Tapos yung mga ukit niyan, ganun na lang siya. Yung mga dingding niya, tignan natin, talagang sinauna pa, no. Hanggang ngayon napipreserve pa rin nila. Okay, let's go na sa Buwak, Marinduque, sa Mugpog. Balik na tayo mga bossip dahil gagabihin tayo pag di tayo umuwi. Wow,
Napakaganda ng sunset dito sa Buwak, Marinduque, sa kanilang bridge. Yan mga boss chief, no? Andito na tayo sa Buwak. Nakauwi na tayo dahil halos alas 6 na ng gabi ngayon. Pero tayo ay namasya lang, kasama natin ang ating unika iha, no? Yung ating prinsesa. So namasya lang tayo, nag-drop by lang tayo dito kasi nakita natin napakaganda ng sunset. Wow! Grabe! Galing! Ayan, andito kami ngayon sa Laylay Port sa Buwak, Marinduque. So, ang ganda na rin pala nito mga boss ship, no? So, hindi ko akalain na ganito na siya ka-develop. Ayan, no? Sobrang ganda. Grabe. So, dati, ito yung pangalawa kong vlog, itong Laylay Port na to. Kasi dati itong pier talaga, no? Biyaheng Manila pa, lahat ng mga commodities sa Manila, Marinduque, back and forth. So dito bumabiyahe dyan sa pier mismo na yan. Ayan, oh. So maliit lang siya na pier, pero pagdating nitong 1900s to nawala na yung biyahe dito. So in fact, ito pa yung mga naging daungan, no, ng mga giyera during American War at Japanese War noon dito sa Pilipinas. So kaya historical tong pier na to, Laylay Port, kaya ginawa na lang nilang park para maging alaala at maging historical na pinupuntahan ng mga tao. At ito, park na nga siya, ginawan pa nila ng ganito. Wow, grabe, ganda, no? Wow. Wow, yan. Nagtambay lang kami mga boss ship, no, ng mga 1 oras dito. So ngayon ay kakain muna tayo ng dinner doon sa pinakasikat na kainan dito sa Marinduque, yung Balar. Pakita namin sa inyo mamaya, no, yung restaurant. Hindi naman siya actually restaurant, basta isa siyang kainan dito sa Marinduque na kilalang kilala at pinupuntahan ng maraming tao kahit 10 oras ng gabi. Yan mga boss chip, narito na tayo sa Balar, no? Ang Balar ay isang hotel and restaurant, hotel spa, at marami siyang mga kainan dito, no? Sa bandang dulo marami din kainan. Isa ito sa mga pinakasikat na kainan dito sa Marinduque. So ito yung ating napiling kainan dito sa Balar, itong 1OU Cafe. So samahan nyo kami mga boss chip, tayo ay kumain dito ng masasarap na pagkain. Yan, dito tayo pumuwesto sa second floor nila, no, para medyo may privacy. So naka-order na tayo ng food natin. So kasama na natin yung ating prinsesa, ang ating unika. Yeah. Okay, kompleto na pagkain. Yan lahat? O may kulang ka pa? Okay na? Okay, onion rings na lang ang kulang. So, kain tayo mga boss chief. Wow! Grabe. Kakaibang mga pagkain to. So, medyo maganda rin ang presyo niya kasi nga kakaibang pagkain. Tikman natin. Anong tawag dito? Chicken quesadilla. Grabe. Iba-iba ang sauce niya. Tikman natin mga boy. Sarap. Grabe. Kaya yung mga pagkain dito ang binabalik-balikan dito sa restaurant na to. Sa kabila marami din silang restaurant na pwedeng kainin. Panalo. So dumating na yung drinks natin mga boss jeep, no? Yan. Tikman natin.
Grabe. Healthy drinks to, no? Fruit drinks, puro mga fresh fruits drinks na to. Kaya medyo, alam nyo na, yabang no? Sorry pista, boss. Ito mga boss, no? Tikman natin to ng French toast daw na tinatawag. Grabe. Salamat po. Tikman agad natin yung onion drinks. Kaya pag napunta kayo dito sa Marinduque, mga boss, mga viewers natin sa ibang bansa, sa Pilipinas, huwag niyong kalimutang bumisita dito sa Balar sa kailang mga restaurant dito, lalo na itong 10YO Cafe, no? Napakasasarap na kanilang pagkain ito, grabe. Ayan, no? Ito yung binabalik-balikan namin dito, no? Ng aking unika iha, ng aking prinsesa, mga pagkain. So, every time na nagpupunta ako ng Marinduque, no? Dito niya ako lagi niyayaya. Tikman natin itong kanilang grabe, no? Onion rings, ang laki-laki. Sobrang laki onion rings. Panalo, ang sarap. Promise, panalo ang lasa at ang sarap. Grabe, primera klase mga boss. Panalo. Magandang araw, magandang gabi mga boss chief. Andito tayo ngayon sa Gasan, Marinduque. So kasalukuyan tayo na sa Gasan Park. So nakita natin yan, no? Dito rin sa Gasan Park, dito rin mismo yung kanilang pier. So sasakay na tayo ngayon ng bangka papunta ng Oriental Mindoro. So sana this time naman makasakay tayo ng bangka kasi maliit na bangka pa rin yung sasakyan natin. 50 person ang capacity niya. Kaya sana umabot tayo doon sa 50 passengers capacity niya. So ito yung bangka na sasakyan natin mga boss chief. Yan. So panalangin namin na yung reservation namin makapasok para doon sa 50 capacity ng bangka. Para naman hindi na tayo iikot. Grabe umikot mga boss chief. Samantalang dito 60 lang 60. Ay sorry hindi 60. 3 hours lang ang biyahe mula rito sa Gasan Marinduque papunta ng Oriental Mindoro, Pinamalayan. Pero pag umikot tayo, grabe ang tagal. Abot tayo ng 18 hours hanggang 22 hours. Wow. So ito mga boss chief meron ding hanging bridge dito sa park na to. So ito yung park at the same time pier. So meron siyang hanging bridge. Dati ayos pa ito yung huli kong punta rito, tumawid pa ako sa hanging bridge na to. Pero ngayon wasak na pala talaga Hindi mo na talaga siya madadaanan. So merong wawa rito. Ito ilog, papasok na siya dito sa dagat. So hinihintay lang natin na magbigay na ng ticket bago paalis na tayo mga boss chief. Siguro
Ngayon ay 6 AM dito sa Gasan, Marinduque, Philippines. Yan, ito yung pinaka-park nila dito. May mga estatwa ng mga dinosaur, elephant, iba-ibang klaseng alam nyo na, estatwa, no? Na para sa mga pambata. Yan. Tapos sa harapan niya lang, yan na yung pier. So ito yung makikita natin dito. Diyos ko, baka kala ko tayo hinahabol eh. So naglalaro lang naman itong mga aso, no? Hindi naman sila nag-aaway, naghaharutan lang.